Guys, yan ang i5 na 4th gen paired sa GT 710. So, nandito si Melvin. I-test niyang game. Makita nyo, yan ang FPS. So, makita nyo sa taas, yan 89% ng GPU. And then sa CPU, 35% lang. So, makita nyo, hindi na talaga bottleneck talaga ang system. So, maglaro siya ng isang game at pakita sa inyo and also mga ibang games i-test namin. So, baka magtaka kayo, bakit GT 710, bakit hindi mga high-end? Kasi, I know na mag-bottleneck to, pero this is not my computer. I just upgraded it at gusto ko surprise ang friend ko na I upgraded his motherboard and processor. So, yan ang available na graphics card. So, nang una nyo mag-game, makita ay Crossfire. So, basically, ang mga games na to na i-test natin dito ay mga sikat na games, mga Computer Shop at Bisonet para makita nyo ang performance ng i5 at ang GT 710. So, explain ko lang. Makita nyo, naka-label dyan ang CPU, Intel i5 4590 at ang GT 710. Ang percentage, makita nyo, yan ang ginagamit na percent ng CPU to run the game. So, sometimes you will see ng 30 or 40 or 60% sa i5 4590 at sa GT 710 makita nyo naka 99 or 100%. So it means meron bottleneck. So diyan yung makita kung ano ang ginagamit ng game. For example, if ang game is either CPU intensive or graphics card intensive. So malaman mo kung and also malaman nyo kung meron bottleneck kasi hindi pantay ang load. So, yan basta makita nyo dito, ang GT 710 is struggling to keep up sa i5. Ang i5 ng malakas na CPU, quad-core to. So, ang GT 710, not that powerful, pero it can run most games basta naka-low graphics lang. So, most of the games dito, makita nyo, naka 99%. It's trying to give its best, naka-performance level na talaga siya, naka-max out na. So, naka-low pa rin. So, and ang result, yan ang FPS na makita nyo kung ilan ang FPS na ma-produce niya. So, as a general rule, the higher the FPS, the better the result. So, ang goal natin is above 60 para smooth talaga ang gameplay. So, guys, enjoy nyo lang at panoorin nyo ang mga result ng video na to. Ang resolution ng game is 800 by 600. Slow and steady, T. Slow and steady.